Tatlong opisyal ng barangay sa Maynila paulit-ulit umanong hinalay ang isang dalagitang may kondisyon sa pag-iisip. Makalipas ang mahigit isang dekada, nahuli na rin ng mga otoridad ang isa sa mga suspect. Sa tagal ng lumipas sa panahon, si Kuya, wala raw kamalay-malay tungkol sa kaso ng pangahalay. Base sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Kamanava, nasangkot ang mga dating opisyal ng barangay na sina Arnold Mabini, Ronaldo de Guzman at Eduardo Castillo sa kasong 7 counts of rape. Hinalay raw ng tatlo ang isang dalagita na PWD o Person with Disability taong 2012. Ito po ay nangyari sa iba't ibang panahon at iba't ibang dates. Since we have 3 suspects with the same 3 counts of rape per person, posible na pinagsasamantalahan nila yung bata every time na on duty sila. Pero matapos daw ang insidente, isa-isang naglaho sina Arnold, Eduardo at Ronaldo at umalis sa kanilang barangay sa Maynila. Actually, yung subject natin, hindi sila gumagamit ng Facebook account because alam nilang wanted sila at may existing warrant sila. So, human intervention na gamit namin. Human intent. Pero nito lang March 2025, nakatanggap ng tip ang CIDG Kamanava tungkol sa isa sa mga wanted na si Arnold Mabini. Mula sa Maynila, napadpa daw sa isang liblib na lugar sa Cavite ang suspect. Directly na may nakapagturo sa tropa natin na dun sa specific location. Sinubukan lang namin through assets natin in the area of Cavite kung pwedeng mahanap itong tao kasi alam namin na one of the suspect, Mr. Arnold Mabini, is hiding somewhere in Amadeo, Cavite. Nang makumpirma ng mga operatiba ang pinagtataguan ni Arnold, March 27, 2025, kasama ang resibo, nagpunta ang CIDG Kamanava sa Amadeo, Cavite. Sa kaliwa yung yung pagkatrabaho ng target ha. Diretso lang. Yan na yan ha. Yung target yan ang trabaho. Abay, naka-duty sa isang construction site si Arnold. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Nagsibabaan ang mga operatiba para hulihin ang suspect. O ibibisto? Si Arnold, busy pa sa pagbubungkal ng lupa. Arnold, break ka muna dyan. May mga bisita ka. Arnold Mabini. Mabini, middle name, Ilbay po, Ilbay. Ilbay. Sinong foreman? Sinong foreman? Ikaw, kuya? Eh, kasi ko, dati pa. Ako na rin. Iwaran siya. Sino ang kasama mo? Balita ka ba? Ito kayo dyan. Pero alam mo yan. Sige, susunod mo na sa bote. Positive! Siya na nga si Arnold Mabini na wanted sa batas. Sa panayam ng resibo sa suspect, ang say ni Arnold na damay lang daw siya sa kaso. Wala naman akong kasalanan, no? At dinadamay niyo pa ako. Bait akong tao, wala akong inaabuso. Wala naman akong ginagawa sa sa batang yun. Dinadamay na lang ako. Depensa pa niya sa mahigit isang dekadang lumipas, wala raw siyang kamalay-malay na matagal na siyang wanted. Hindi mo kami na-rest yung time na yun eh. Kasi nagtatrabaho ako, kaya lagi ako wala sa bahay. Nasa barangay ako nun eh, yung time na yun. Duty ako nun. Kaya yung time na nung nalaman ko ang gano'n, nagulat na lang ako. May 6, 2025, nahanap ng resibo ang isa sa mga kapatid ng biktima. Buong tapang na inilahad ni Aliana ang masalimuot na pinagdaanan ng kanyang kapatid na si Michelle. Hindi nila mga tunay na pangalan. 19 na taong gulang lang si Michelle nang pagsamantalan umano ng mga dating opisyal ng barangay. Sabi niya po yung ate ni-rape ako. Sabi ko, Nino. Sabi niya yung mga tao po dun sa barangay, ganun po. Tinanong ko siya, paano nangyari, ganun. Kinukwento niya. Masakit sa akin habang kinukwento niya yun. Umiiyak siya, umahagulgul, malakas yung boses yung... Tapos kinakalma kasi masyado pong maingay, pinagtitinginan nga po kami. Taong 2012 nang maging runner o utusan si Michelle ng mga tauhan ng barangay. Lagi din po doon nakikikain kasi nga ano nga po yung buhay namin noon. Kumbaga piling tanod siya doon, ronda-ronda, nakikikain siya sa barangay. Pinapabayaan po siya ni chairman noon. Panatag po ako na nandoon siya. Buong akala ng pamilya ligtas si Michelle dahil mga tauhan ng barangay ang nag-aalaga sa kanyang kapatid na may kondisyon sa pag-iisip.
Yung mga tao na yun, yung parang lagi pa akong binabati nun, para makagaan ako sa yung loob, pero ayun pala, may masama na silang ginawa. Learning with disability po kasi siya talagang yung haba ng pasensya yung kailangan sa kanya kasi nakakausap siya ng pero may mga pagkakataon na nagwawala siya, gano'n. Ang itinuturo daw ni Michelle na nanghalay sa kanya, 2 barangay tanod at 1 kagawad. Kagawad po yata, tsaka tanod. Siyempre parang, bakit mo nagawa, di ba? Sa barangay ka pa man din. Di ba, parang takbuhan kayo eh. Sumbungan. Tapos parang siya pa yung gagawa ng gano'n. 2 buwan matapos ang insidente, September 13, 2012, inihain ni Aliana ang reklamo laban sa 3 akusado na sina Arnold Mabini, Eduardo Castillo at Ronaldo de Guzman. Makalipas ang 2 taon, July 28, 2015, ibinaba ng korte ang warrant of arrest laban sa 3 suspect. Hindi akalain ng pamilya na matapos ang 1 dekada, may makuhuli pang suspect. Talagang kahit gaano katagal, talagang yung Panginoon natin nung tutulong na makagawa talaga ng, di ba po, ng hustisya, mabigyan ng hustisya. Hindi na nga po kami kumikilos pero iba po pag Diyos ang kumilos, di ba po? As of now, wala tayong information as to the whereabouts of the 2 suspects. We will do some casing surveillance siguro ulit. Try to look for some other avenues on how to catch these 2 suspects. We are hoping to bring justice to our victim. Base sa dokumentong nakuha ng resibo mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, kumpirmadong pumanaw na ang 2 pang suspect na sina Eduardo Nuki at Ronaldo de Guzman. Kasalukuyang nasa custodial facility ng CIDG Camanava si Arnold at makaharap siya sa patong-patong na kaso ng Republic Act No. 8353 o Rape by Sexual Assault. Inirekomenda rin ng korte na no bail o hindi makakalaya o makakapagpiyansa ang suspect habang dinidinig ang kanyang kaso. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, makaharap si Arnold sa habang buhay ng pagkakakulong. Panghabang buhay, nakalagay talaga dun sa warrant nila na yung kaso nila is no bail. Matagal man ang itinakbo ng panahon, mas makahihingan na raw ng maluwag ang pamilya ni Michelle ngayong 1 hakbang na sila papalapit sa inaasam na hustisya. Siguro naman po, pinagsisihan niya na po yung, di ba po, pagsisihan mo yun na yung nagawa mo sa kapatid ko.